pupunta po tayo sa GoTo console. Then, mag-create lang tayo dito ng ang bago. Sabihin na lang natin dito ay Smart Server. Continue. Continue. Then, para mas mabilis, i-disable natin yan. Then, antayin natin na-process. Then, pag tapos yan, i-continue lang natin. Then, pwede tayo dito. Pwede tayo sa data, sa real-time database. Yun lang natin. Then, create database. Then, next. Then, sa test mode tayo. Enable. Then, next. Ayan. Meron na. Punta muna tayo sa rules. I-true muna natin to. Tanggalin yung natin ito. Then, true din natin to. At tapos niyan, is punta tayo kay settings sa service account. Ay, hindi pa pala natin napapublish. Publish. Then, settings, service account. And then, database secret. And tapos niyan ay, i-show lang natin ito. Yan, ito ay, ika-copy natin kay Arduino mamaya, tsaka yung URL. Then, balik tayo kay real-time database. Yan, pilitin lang natin itong plus. Then, lagay natin is loud. Then, plus ulit. Lagay naman natin ay temperature. Temperature. Then, ang value nito muna ay 0. Then, add ulit tayo ng sub. Humidity. Humidity. 0 ulit ang value. Then, add ulit tayo for fan status. Fan status. Fan status, ang value niya is false. Then, add natin siya. Ang mangyayari niyan is ganito na. So, para naman po sa Arduino IDE, lalagay niyo lang po dito yung current Wi-Fi niyo. Sa cellphone man yun or sa mismong Wi-Fi. Okay. And then, and para naman po dito is ilalagay nyo naman sa Firebase post is kung ano yung nakalagay sa Firebase nyo, yung URL. So, makita nyo siya sa real-time database. Itong nasa taas nito. Tapin nyo lang yan. And then, lagay nyo lang dito. Dito, tatanggalin nyo na yung HTTPS. And then, itong siguro din lang to. And para naman sa Firebase Otis, makikita nyo siya sa security key. Yung kanina sa settings, service account. Then, database secrets. Then, show lang natin to. Copy lang natin to. And then, balik tayo kay Arduino. Paste natin dito. Yun na. So, dito naman, dito sa part na to, is, pinapakita dito kung saan nakakonect yung data pin natin sa ESP32. And para naman dito, ay ang nakakonect dito is sensor. Para naman dito is pinapakita naman yung ating LED na nakakonect siya kay D2 ng ESP32. And para naman dito sa Firebase setup, so ito yung pinakamalaga para makakonect tayo kay Firebase. So dito sa part na to, isa-set niya ang address. And sa part naman nito is isa-set niya yung security token. And dito naman is
nag-uumpisa yung connection. Dito na nag-uumpisa yung connection. At para naman dito, sisiguraduhin nito na laging nakakonect ka kay Firebase. So, para naman po sa web is, ito po is kinukuha lang siya sa internet para po makakonect kay Firebase. And sa part na to, dito na nangyayari yung design for web dashboard. At sa part naman nito is kinukuha naman natin yung database URL na kay Firebase. So ito, yung nasa real-time database, kunin nyo lang yan is copy link, then punta kayo ulit dito, i-paste nyo lang dito sa loob ng quotation na yan, then tanggalin nyo lang yung nasa likod na likod. Then sa part na to is mayroon siyang condition na kapag daw lumampas sa 31 degrees Celsius is magkakaroon ng warning. At kapag naman less than sa 31 degrees Celsius is none lang.